Sir, pakiusap! Huwag! Tama na, sir! Pakiusap! Wala po akong kinalaman sa nangyari! Maniwala po kayo sa akin! Halos magsara na ang kaliwang mata ni Brito dahil sa labis na bugbog ng kanyang tinamo. Duguan din ang kanyang labi dahil sa makailang ulit na pagsalo sa kamao ng galit na negosyante. Basang-basa ng pawis at dugo ang sando ng lalaking si Brito. Dagdag pa ang kanyang luha na walang humpay sa pagpatak. Ikaw ang naabutan namin nang dumating kami rito. Kaya paano wala kang kinalaman? Sabihin mo! Balak mo rin patayin ang inaalagaan ko, ano? Isa kang manunugis, ano? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ako manunugis. Hindi ko rin alam na may nakatagong aswang dito. Pumasok lang ako dito para magmina. Pero wala akong intensyon at Sinungaling! Nakatikim ng malakas na sipa si Brito. Sa sobrang lakas ng pagtama sa kanyang tiyan, sumuka pa siya ng dugo. Ang mga taong katulad mo, dapat mamatay na. Hahadlagan niyo pa ang pagyaman ko eh. Sira ulo. Hindi niyo ako mapipigilan, ano? Pinagpapapalo ni Mang Testo ng kahoy ang lalaking si Brito. Mabuti na lamang ay inawat na ito ng kanyang kanang kamay na si Adonis. Boss, sa tingin ko tama na yan. Ako nang pipiga sa isang yan para magsalita. Sigurado ako may iba pang kasama yan eh. Pansamantalang huminaho ng matandang negosyante. Sa lahat ng tauhan nito, kay Adonis lang talaga siya nakikinig. Sige Adonis, ikaw nang bahala sa isang ito ha. Tumataas lang ang presyon ng dugo ko rito eh. Nag-ayos ng coat ang matandang lalaki. Nagsalpak ito ng tabako sa kanyang bibig. Padabog na inalis ang nakahawak na kamay sa mamahaling sapatos. Sige na, samahan niyo na si boss. Ako nang bahala sa siraulong ito. Sabay-sabay na nag-alisa ng mga yon kasamang matandang si Teston. Nang masiguro ni Adonis na nakasakay na ng sasakyan ng mga yon, sa kanya pa pinagtuunan ng pansin ng lalaking si Brito. Napamura agad si Adonis ng mga sandaling yon. Parahan niyang inupo si Brito at isinandal sa pader ng minahan. Wisit ka! Ano bang nangyari? Bakit ka nahuli? Ang ayos-ayos ng binigay ko sa yung instruction ha. Umubo-ubo muna si Brito. Hirap na hirap itong magsalita dahil sa pamamaga ng labi. Ang sabi mo, 12:00 ako pumunta. Pagpunta ko walang tao eh. Tapos bigla kayong dumating. Ay tanga, ang sabi ko 2:00 ka pumunta. 2:00, hindi 12:00. Sinabi ko sa iyo na 2:00 ka pumunta kasi 12:00 hanggang 1:00 nandito kami. Diyos ko naman oh. Kahit na kailan talaga ang tanga-tanga mo. Wala ka talagang utak eh no? O tingnan mo nangyari sa iyo ngayon. Seryoso ka ba? Gaganyanin mo pa ako pagkatapos ako mabugbog sa harapan mo pa mismo. Tapos ikaw, nakisipa ka pa? Eh dapat lang sa iyo yan. Ang tanga-tanga mo kasi. Kung makatanga ka sa akin eh, tanga ka rin naman eh. Di ba ang usapan natin, 2 lang kayo ng boss mo rito pupunta? Bakit may iba kayong mga kasama? Napakamot na lamang sa ulo si Adonis. Palpak nga rin ako. Potik na mga alala yan. Ayaw magsialis eh. Talagang sigurisa si Boss Teston. Ayaw umalis ng 2 lang kami. Ayos na rin pala na pumalpak tayo ngayon kasi baka malaman pa na magkapatid tayo. Anong ayos? Ha? Nabugbog ako eh. Sira ulo ka bang gago ka? O sige na. Ipapasundo na kita kay Warren. Wala na tayong gagawin dito. Eh yung aswang sa loob. Hindi na rin tayo makakapasok. May metal na pinto sa loob. Maraming kandado. Hindi tayo makakapasok. Kaya nga dapat napatay natin si Boss Teston dahil nasa kanya lahat ng susi. Eh kuya, anong klaseng aswang ba talaga yung nasa loob? Bakit gustong-gusto ng samahan na mapatay yun? Ay ang sabi nila, prinsipe daw ng mga aswang yon. Nakuha nila sa kapis tapos dinala rito. Ito namang si Boss, gustong ibenta itong aswang sa mayamang negosyante rin na taga Indonesia. Prinsipe ng mga aswang? O sige na, tumayo ka na dyan. Kailangan pang umalis. Papasundo kita sa kalsada. Eh kaya ko bang tumayo? Sira ulo ka ba talaga kuya? Eh di gumapang ka.
Magkapatid si Adonis at Brito. Pareho silang miyembro ng samahan ng mga manunugi sa kanilang probinsya. Si Adonis ay isa ring tauhan ng isang mayamang negosyante. 1 taon na ang binata sa ganoong trabaho. Hindi naman niya yun papasukin kung di lang dahil sa mga aswang. Nalaman kasi nila noon na nangungulekta ng aswang ang negosyanteng si Teston. Sa 1 taon ni Adonis sa trabaho bilang tauhan, marami na siyang naitimbre sa mga kasamahan niya. Kaya karamihan sa mga nakatransaksyon ni Teston nalulugi. Matapos kasing magbayad ng mga yon, saka huhulihin o papatayin ng mga manunugis ang aswang para hindi na mapakinabangan at makapaghasik pa ng lagim. Si Brito naman, isang solidong miyembro ng samahan. Walang katungkulan sa samahan pero masipag at talaga namang dedikado sa paghahanap ng mga aswang. Maya-maya lang, nasundo na rin ng iba nilang kasamahan si Brito. Nang makaalis na ang mga yon ay bumalik na rin si Adonis sa mansyon. Pagdating niya roon ay relax na relax lang ang kanyang boss. Umiinom ng alak at nagbabasa lang ng dyaryo. Boss, nagsalita na yung siraulong nagtangka makapasok sa kulungan ng alaga nyo. Dahan-dahang tiniklop na matanda ang dyaryo at umayos ng upo. Boss, meron siyang kasama. May tumulong sa kanya para malaman ang taguan natin ng aswang. May tumulong sa kanya? Yes, boss. Kasi nakapagtataka lang eh. Sobrang liblib na ng lugar na yon. Kaya paano may makakaalam? Ibig sabihin, may nagturo. Boss, meron din sa atin na nagtitiktik sa mga manunugis. Pagsabing yon ni Adonis ay nakatinginan ng mga tauhan na nasa mansyon. Parang nabahala sila sa sinabi ni Adonis. Pinasadahan din sila ng tingin ni Mang Teston. Tumayo ang negosyante. Dinampot nito ang baril na nasa maliit na lamesa. Sino rito ang traidor? Magsalita kayo! Pero walang sumasagot sa tanong na yon. Lahat ay kinakabahan, habang si Adonis naman ay kalmado lang at parang gusto nang matawa. Mapapahamak pa ang iba niyang kasama nang dahil lang sa kasinungalingan niya. Malaman lamang ko lang kung sino ang traidor dito. Papatayin ko kayo kasama ng pamilya nyo. Pati na matanda at bata. Baka hindi nyo alam mas demonyo pa ako sa demonyo. Kaya huwag nyo akong susubukan. Boss, tingin ko kailangan na natin magpalit ng lugar kung saan natin tinatago ang alaga ninyo. Kumalma ka lang, Adonis. Mag-uusap tayong dalawa tungkol dyan. Tayo lang ang dapat ang makaalam. Sa kanyang narinig ay tila nagningning ang mata ni Adonis. Malamang kasi sa malamang, hindi na magsasama si Mang Teston ng ibang tao sa bago nilang pagtataguan ng aswang. Yes, boss. Understood. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nilapitan siya ng isa pa nilang kasamahan. Magyoyosin na lang sana si Adonis sa garden pero inabala pa siya ni Greg. Ayos ka rin ano? Nagawa mo pa talaga magbintang? Ha? Anong pinagsasabi mo? Nag-iimbento ka lang eh. Kunwari ka pa na may traidor dito eh, ikaw naman yun. Pambihira ka naman, Greg. Ang tagal mo na sa serbisyo, hindi mo pa rin alam kung paano kumilatis ng traidor? Anong sabi mo? Ang traidor, hindi pinagkakatiwalaan ng boss. 1 taon pa lang ako rito pero sino ba ang kanang kamay niya? Sino ba yung matagal na rito pero walang posisyon? Hindi ba ikaw? Baka ikaw ang traidor. Nagngalit agad ang kalooban ni Greg sa kanyang narinig. Hindi nito matanggap ang sinabi sa kanya ng kapwa kasama. Ba't ginagago mo ba ako, ha? Ginagago mo ako? Hindi naman. Ikaw naman kasi, hinayaan mo pa akong magsalita. Nagyuyosi na nga lang ako dito, oh. Lalapit-lapit ka pa. Yan tuloy. Hoy, itong tatandaan mo, Adonis. Malalaman din ni boss na ikaw ang traidor sa samahan. At kapag nangyari yon, mawawala ka rin dito. O ang mas malala pa, mamamatay ka na rin kasama ng pamilya mo. Mangyayari lang naman yan sa panaginip eh. Matulog ka ng 10 beses sa isang araw. O kaya kumain ka ng marami tapos matulog ka kagad. Baka sa panaginip mo magkatotoo yan.
Sige, kampante ka lang. Maging masaya ka lang ngayon. Sinasabi ko sa'yo, ako ang mitya ng buhay mo. Sandali lang. Kailangan ko nang umuwi sa apartment ko eh. Ano, sama ka ba? Para malaman mo kung traidor ako. Tumawa pa ng nakakainsulto si Adonis. Dahilan para mas lalong mag-init ang bumbunan ng lalaki. Pero wala nang nagawa pa si Greg nang maglakad na palayo si Adonis. Pasipul-sipul pa si Adonis na parang sanay nang nang-aasar. Pero sa kaloob-looban niya, medyo nababahala na siya dahil parang nakakahalata na si Greg. Matapos makapagpaalam sa kanilang boss, maingat na umalis ng mansyon si Adonis. Siniguro niyang walang nakasunod sa kanya. Uuwi kasi siya noon sa bahay nila na halos 1 oras ang biyahe. Habang nasa biyahe, napailing na lang si Adonis. Sa kanya lamang naisip na pagtagal, lalong nagiging delikado ang ginagawa nilang misyon. Lalo na siya na nasa lungga ng demonyo. Ay nako, matatapos din ang lahat ng ito. Kapag nangyari yon, wala nang aswang na mailalako pa sa ibang bansa. Si Mang Tiston kasi ang pinakamabigat na nagbebenta ng mga aswang sa ibang bansa. Binibili yon sa kanya para pag-aralan ng ibang adik sa science. Pinipigilan nila Adonis ang bagay na yon dahil kapag nagkataon baka pati ibang bansa ay magkaproblema. Sakaling kumalat ang mga aswang at makapaghasik ng lagim. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, naabutan niyang gising pa ang kanilang ina. Ginagamot nito ang kapatid na si Brito. Hindi ka ba sa apartment mo ngayon? Umupo si Adonis sa gilid ng papag. Hindi na po muna, Nay. Namiss kong pumunta rito eh. Tumingin sa kanya ng seryoso ang ina. Natawa na lamang si Adonis ng dahil doon. Huwag kang mag-alala, Nay. Wala naman nakasunod sa akin eh. Abay, siguraduhin mo lang. Alam mo naman na baryo ito ng manunugis. Baka mapahamak ang iba. Tingnan mo nga itong kapatid mo, nabugbog pala. Paano? Tatanga-tanga na naman pala. Nasabi niya na sa akin ang nangyari. Mabuti na lang at nagawan mo ng paraan. Ito naman kasing kapatid mo. Maliit na nga ang utak, hindi pa ginagamit. Nay, hayaan mo na. Ang mahalaga ay ligtas siya. Nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Pero sa susunod, sisiguruhin ko na hindi na kami papalpak. Ano na bang balita dyan sa boss mo? Sa susunod na buwan, ibebenta na ni Mang Tiston yung prinsipe ng mga aswang. Taga-Indonesia ang bibili, Nay. Dapat nating mapigilan yan. Baka pinag-ieksperimentohan na pala ang mga aswang. Huwag niyo na pong problemahin yan, Nay. Ako na ang bahala dyan. Hihintayin ko lang gumaling ulit itong si Brito at saka kami ulit kikilos. Basta, palagi kayong mag-iingat ha. Alam kong gusto nyo rin na mapigilan ang pagkalat ng aswang. Pero ayaw ko naman na magaya kayo sa tatay ninyo. Ayaw kong mawala kayo sa akin. Kayo na lang ang meron ako. Nay, hindi naman mangyayari yon. Si tatay kasi padalos-dalos. Kung anong maisipan niya, gagawin niya kaagad. Ibahin mo kami ni Brito. Kahit na hindi kami matalino, meron kaming mahabang pasensya. Mabuti naman kung ganon. Teka. Diyan ka nga lang muna ha. Kukuha lang ako ng dahon ng bayabas sa kabilang bahay. Naiwang mag-isa si Adonis sa gilid ng kanyang kapatid. Napabuntong hininga na lang siya sa sinapit ni Brito. Sa buong buhay kasi nila sa ganoong klase ng larangan, yun ang unang pagkakataon na malala ang nangyari sa kanyang kapatid. Mga ilang sandali lang ay nagising na rin si Brito. Babangon sana ito pero bumagsak ulit nang maramdaman ang hapdi ng mga sugat. Oo, wag mong pilitin kung hindi pa kaya. Magpahinga ka na lang muna. Bakit ka nandito? Dito ako nakatira, di ba? Oo, alam ko. Pero di ba may apartment ka? Tsaka baka may nakawala. Walang nakasunod. Pareho talaga kayo ni nanay na nervyoso, no?
Diyos ko naman itong mga to. Naniniguro lang. Buisit. Ang sakit ng katawan ko. Buti nga nabawasan na yung magana mukha mo. Kanina, mukha kang nakipaglaplapan sa bubuyog na galit Ikaw ba tawa-tawa ka ba dyan? Kasalanan mo ito Kasalanan mo yan. Bibingi-bingi ka kasi. Teka, nasaan ba si nanay? Nasa labas. Kumuha ng dahon ng bayabas. Siya nga pala. Magpagaling ka ha. Dahil sa susunod na buwan na kukunin ng mga taga-Indonesia yung aswang. Wala ba tayong ibang makakasama? Siyempre meron. Magplano tayo na maayos. Ayaw kong may mapahamak na naman. Bago sumapit ang umaga ay umalis na si Adonis sa kanilang baryo. Hindi kasi siya maaaring abutan ng sikat ng araw dahil baka naghinala na sa kanya ang kanilang boss. Pagkarating niya ng mansyon, kakaunti pa lang ang mga tauhan na naroon. Wala pa rin si Mang Teston at tanging sila Greg pa lamang ang nasa sala. Nandito na pala yung pinakapaboritong tauhan Nagtawanan ng kanilang mga kasama. Napangisi naman si Adonis. Ayaw niyang patulan ng lalaki dahil wala siya sa mood makipag-usap. Galing na naman siguro ito sa mga kasamahan niya. Mga kasamahan gustong magpabagsak sa negosyo ni boss. Tumingin ng matalim si Adonis at saka lumapit. Ngumiti ito ng nakakaloko kay Greg. Nabahala naman ang ibang mga naroon dahil sa inasta ni Adonis. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakaganyan mo, mapipilitan akong patigilan ka sa paraan na alam ko. Mga kasama, nagbabantaan loko Grabe kung makareact. Baka naman kasi totoo. Nagtawanan ng mga yon. Hindi na nakapagpigil pa si Adonis. Hinawakan na niya ang kwelyo ng lalaki. Wala siyang pakialam kung mas malaki ang katawan nito kumpara sa kanya. Agad niyang pinatikim si Greg ng suntok na diretso sa muka. Tumumba si Greg at inalalayan naman agad ito ng mga kasama nila. Greg, hindi mo ako kilala at hindi kita kayang patayin. Pero yung pamilya mo, oo, alam ko pa naman ang bahay nila. Pweh, duwag! Ano, hindi mo ako kaya ng harapan kaya idadamay mo ang mga walang kamuwang-muwang? Lahat ng sumisira sa pangalan ko, sinisira ko ang pamilya. Hindi na nakapagsalita pa si Greg dahil dumating na ang kanilang boss. Nakatabako pa ang matanda. Mukhang maganda ang gising ng kanilang boss dahil maaliwala sa muka. Adonis, Greg, kayo ang mag-asikaso ng paglilipat ng aswang ha? May kinuha kong mga tao na talaga mapagkakatiwalaan. Etong mga nandito, magsiwi muna kayo sa inyo. Naiirita ako sa mga pangit. Agad na lumabas ang ibang tauhan. Natira na lamang doon na matandang si Mang Teston. Adonis, ikaw ang kanang kamay ko sa lahat ng bagay. Kaya ikaw, huwag kang alis ng alis. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. Ikaw namang Greg, umayos ka. Tigilan mo ng mainggit dito kay Adonis. Gusto ko maging maayos ang paglilipat nyo ng alaga ko. Medyo komplikado yon kasi sabi ng eksperto na nakausap ko, hindi basta-bastang aswang yon. Opo, boss. Oh, maganda na kayo. Mamayang gabi ang alis ninyo. Sasabihin ko mamaya ang lugar ng paglilipatan. Etong tandaan nyo kapag pumalya tayo, malaking pera mawawala sa akin. Ayaw kong mangyari yon. Naintindihan nyo? Sabay silang tumango ni Greg. Nagkatinginan pa silang dalawa. Napapangisi na lamang si Adonis. Hindi niya inakala na ang mortal na kaaway pa niya ang makakasama niya. Mabilis na lumipas sa mga oras ng sandaling yon. Nakahanda ng sasakyan na gagamitin nila. Pati na rin ang truck na magdadala sa sinasabing prinsipe ng mga aswang. Sumakay ka na. Ano? Bubuhatin pa kita? Ha? Tingin mo sasakay ako dyan kasama ka? Tanga ka pala eh. Naglakad si Greg patungo sa kabilang sasakyan. Nakisakay na lang yon sa mga bagong tauhan na hindi rin naman niya kilala. Nagsimula ang kanilang biyahe.
Si Adonis ang nauuna sa daan. Sa gitna nila ang truck at sa likod ay ang samvan na nakaalalay din. Naging maayos naman ang una nilang biyahe. Nakarating sila sa minahan na pagkukunan ng aswang. Isa-isa silang bumaba at binuksan ang truck. Inilabas na rin ng isa sa mga bagong tauhan ang susi. Pinagtataka ni Adonis kung bakit hindi sa kanilang dalawa ni Greg ipinagkatiwala ang susi. Dahil doon, naisip niya na baka isa rin siya sa pinaghihinalaan ng kanilang boss. Maiwan ang iba sa labas. Magbantay. Pag may nakita kayong ibang tao, barilin nyo kagad. Yung iba, sumama sa amin. Medyo may kabigatan ang kahon na bubuhatin natin. Sumunod naman ang mga bagong tauhan. Naglakad na sila papasok sa minahan. Makalipas lang ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa isang parang hideout. Pinasadyang ipundar ni Mang Teston yon para sa mga transaksyon na may kinalaman sa aswang. O ikaw, buksan mo na. Sumunod ang lalaki. Pagbukas niya ng pinto ng hideout, mabahong amoy kagad ang umalingasaw. Napatakip silang lahat ng ilong. Pagbukas ng ilaw sa silid, tumambad ang bangkay ng isang lalaki na nasa tapat ng malaking kahon ng aswang. Sinong tanga ang nag-iwan lang sa bangkay na yan? Bakit hindi nyo pinalabas ng kahon yung aswang para makain niya yung bangkay na yan? Nasaan na ba yung mga utak nyo, ha? Kayo di ba yung mga bago? Kayo yung naghatid ng pagkain ng aswang dito, di ba? Bakit ganyan yan? Sir, natakot po kasi kami na baka kapag pinalabas namin kami ang kainin. Ay inutil. Kaya nga may ituturo kayo dapat dyan sa aswang para ang focus lang niya ay ang pagkain. Ilang beses na namin ginagawa yun tapos kayo hindi nyo nagawa? Papasok-pasok kayo sa ganitong trabaho tapos nakakaramdam kayo ng takot? Tingnan nyo Tingnan yung ginawa nyo. Mabuti pa linisin nyo yung mamaya pagbalik Sasampalin kita ng baril Napayuko na lang ang tauhan na may hawak ng susi. Sige na, pagtulungan nyo na yung buhatin. Napangisi si Greg. Nagmamatigas na naman yun at tulad ni Adonis ay nanonood lang yun sa nangyayari. Tigas din pala ng mukha mo, no? Anong tinatanga-tanga mo dyan? O bakit? Huwag mo kong mautus-utusan Ang sabi ni boss, 2 tayong mamumuno. Kaya huwag kang feeling boss dito. Ganun ba? Mukha ka kasing batukan O boys, bilisan nyo na Tila nag-usok na naman ang tenga ni Greg dahil sa pang-iinsulto ni Adonis. Naisakay naman nila ng maayos ang malaking kahon sa truck. Ramdam pa nila na meron talagang gumagalaw sa loob. Pagkatapos ay umandar na silang muli patungo sa bagong paglalagyan ng aswang. Sa liblib na daan na sila dumaan, umiwas sila sa mga kalsadang maaring may makasalubong na iba. Lalo na ang mga checkpoint ng mga militar. Makalipas ang halos 15 minutos, nagulat na lang si Adonis nang makitang lumiko sa kabilang kalsada ang truck. Kasama ng mga yun si Greg. Galit na galit si Adonis dahil pakiramdam niya binabastos siya ng mga bagong tauhan. Ba't mga siraulo talaga? Ayaw niyo akong sundin Kinabig ni Adonis ng mabilis ang manubela at saka sinundan ng mga yon. Mga ilang sandali lang, nakita niya ring tumigil sila Greg. May mga nakaharang palang malaking katawan ng puno. Sa galit, agad-agad na bumaba si Adonis. Mga tanga pala kayo Bakit ba kayo dito dumaan, Sinong nagsabi na dito tayo dumaan? Di ba ang sabi ko, susundan nyo kami? Susundan? Sabi ni boss, kaliwa ang dadaanan. Maglinis ka nga ng tenga mo. Kanan ang sinabi ni boss, tanga. Bida-bida ka na naman Dead end, di ba? Ang layo na ng biyahe natin, babalik tayo ulit. Tingin mo ba may gustong sumunod sa'yo dito? Kahit nga yung mga kasama mo sa sasakyan ayaw kang pakinggan. Walang may gusto sa'yo rito. Ayaw nila sa'yo. Hoy, wala akong pakialam. Basta sundin nyo ang instruction ni boss. Huwag kayong gumagawa ng sarili nyong desisyon.
Inutil ang putik. Sige na, balik na! Pagsasakayan na sana silang lahat nang bigla silang makaramdam at makarinig ng mga kaluskos. Patingin-tingin sila sa gilid, sa malalaking punong naroon. Mga ilang sandali pa, nagulat na lang silang lahat nang may nagtatalunan ng mga aswang sa paligid. Inatake ang mga bagong tauhan. Agad namang nagpaputok ang mga yon, pero dahil masyadong maliksi ang mga aswang, ilan sa mga kasama nila ay nasugatan. Barilin nyo, dali! Barilin nyo! Pinagbababaril nila ang mga aswang, pero habang tumatagal, parami ng parami ang mga dumarating. Hanggang sa dumating na sa puntong kahit magpaputok sila, mapapatras na lang din sila. Buisit! Yung kahon! Huwag nyong iwan ang kahon! Papaandalin pa sana nila ang truck, pero naagaw na sa kanila yon ng mga aswang. Nalapa na ang ilan sa mga kasama nila. Dahil napapalibutan na sila, wala na silang nagawa kundi ang umatras. Aalis na sana si Adonis nang makita niya si Greg na napapalibutan na ng mga aswang. Binuksan niya ang sasakyan at saka tinawag ang kasama. Hoy! Sira ulo! Pasok! Parang nag-aalangan pa si Greg sa kanya. Hanggang sa ganung punto, umiiral pa rin ang pride niya. Inak ka! Nag-iinarte ka ba? Bahala ka mamatay dyan! Pumasok din naman si Greg sa sasakyan, habang ang ibang nasa likuran ay nagpapaputok naman para makalis sila. 6 lang silang nakaligtas sa ambush na ginawa ng mga aswang. Nakita pa nilang nabuksan ang kahon kung saan naroon ang prinsipe ng mga aswang. Hindi na nila tinangkapang balikan ang truck dahil kapag ginawa nila yon ay sigurado na ang kanilang kamatayan. Problemado si Adonis sa nangyari, habang si Greg naman ay nagagawa pang magyosi. Parang relax na relax lang pagkatapos ng nangyari. Nang makabalik na sila sa mansyon, naabutan nila si Mang Teston na nagbabasa na naman ng dyaryo na X-Files. Sa bungad pa lang nila, napansin na kaagad na matanda ang kanilang mga muka na tila hindi kaaya-aya. Tumayo ang matanda at nilapitan sila. Oh, anong nangyari? Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Walang nagsalita sa kanila. Lahat ay nababahala sa pwedeng magawa ng negosyanteng si Teston. Tinatanong ko kayo, mga punyemas kayo, anong nangyari? Mabuti na lamang ay nakaisip agad ng dahilan si Adonis. Naihatid na namin yung alaga nyo, boss. Ang kaso nga lang, tumirik yung truck at yung isa pang sasakyan sa daan. Nakahinga ng maluwag si Mang Teston para itong nabunutan ng tinik. Yun lang bang dahilan kung bakit ganyan ang mukha nyo? Mga buwisit. Pinapakaban nyo ako eh. Oh, maiwan kayo dito. Aalis ako at may pupuntahan pa ako. Pag-alis ng matanda ay agad na nagsalita si Greg. Litong-lito ito sa sinabi ni Adonis. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo pa sinabi ang totoo. Pinapalaki mo pa ang problema eh. Hoy, nag-iisip ka ba talaga? Kapag sinabi mong totoo, papatayin niya tayong lahat. Takot palang mamatay, di sana binalikan natin yung aswang kanina. Total, mamamatay din naman tayo sa kamay ng boss natin. Bakit hindi pa natin inilaban yun? Hindi ako takot mamatay, Greg. Wala na akong pamilya. Kapag ako namatay, walang iiyak, walang maiiwan. Ikaw, di ba may anak ka? Sandaling natameme si Greg. Bigla niyang naalala ang 2 anak na kapwa maliliit pa. Napagtanto nito na tama nga lang din pala ang ginawa ni Adonis. Buti nga sana kung tayo ang papatayin eh. Pero kilala mo si boss. Mas masama pa sa demonyo yun. Paano kung idabay niya pamilya mo? Handa ka ba doon? Ha? Huwag kang magsalita na parang concern ka ha? Ba't inang to? Ginawan ko na nga ng paraan para hindi madamay ang mga pamilya nyo eh. Ang tataas pa ng pride nyo. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Ang mahalaga ngayon ha, kailangang hindi malaman ni boss ang tunay na nangyari. Kailangan bago dumating ang araw na ibebenta niya yung aswang,
mabawi natin ang prinsipe ng mga aswang mula sa mga aswang din na yon. Napabuntong hininga na lamang si Adonis. Umupo siya sa sofa at napahilamos pa sa sariling muka. Sumasakit ang ulo niya dahil sa katangahan ng ginawa ng mga kasama niya. Kasalanan ko kung bakit nangyari yun eh. Buti naman alam mong tukmol ka. Kung hindi kayo dumaan doon, di sana naihatid natin na maayos yung aswang. Wala sanang ganitong problema. Ay nako! Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak mo, Greg. Lagi ka kasing nami-emersonal eh. Kapag trabaho tayo. Yung galit mo sa akin, isang tabi mo muna. Pambihira ka naman, oh. Saan ka pupunta? Lalayasan mo na kami sa problemang to? Sira ulo, magpapalamig lang ako. Kailangan ko makapag-isip ng paraan. Tangahan mo pa sa susunod Greg. Para next time, mapatay na talaga tayo ng boss natin. Padabog na lumabas ng mansyon ng lalaki. Inis na inis siya sa nangyari. Gusto niyang sapak-sapakin ang mukha ni Greg. Pero hindi na lang din niya ginawa dahil alam niyang wala rin namang mangyayari. Umuwi na muna si Adonis sa inuupahan niyang apartment. Pagpasok niya ng silid, naroon ang kanyang nakababatang kapatid, si Brito. May mga benda pa ang braso nito at maga pa rin ang kanang kilay. Paano ka nakapasok dito? Tumingin lang si Brito sa nakabukas na bintana. Napailing na lang si Adonis. Hindi yata maganda mood mo ngayon Ano na naman ang nangyari? Huminga ng malalim si Adonis at sinalampak ang sarili sa kama. Yung prinsipe ng mga aswang, nakatakas. Nakatakas lang pala Ano? Nakatakas? Gulat na gulat ang binatang si Brito. Hindi makapaniwala ang binatang si Brito sa sinabi ng kanyang kuya Adonis. Patid kasi ng binatang si Brito na malaking problema ang nangyari. Dahil prinsipe ng mga aswang ang nakatakas, hindi malabong magsagawa ng paghihiganti ang mga aswang. Seryoso ba? Bakit? Mukha ba ako nagbibiro Naalinti ka na. Kung gaganti ang mga aswang, kami naman ang gagantian. Hindi ang samahan natin o ang baryo. Paano ka naman nakakasiguro? Di ba, marami din namang napatay na aswang ang samahan? Siyempre uunahin na muna ng mga aswang ang grupo ni boss. Teka, ano nga palang sabi ni boss sa inyo? Hindi niya pa alam. Sinabi ko na ihatid na namin sa bagong taguan. Niloko namin siya. Yung pa ang problema ko kapag nalaman ng boss namin na wala nang aswang. Tsak, papatayin niya kami. Nako, laking problema niyan. Biglang bumangon si Adonis na may maisip itong paraan. Teka tol, matutulungan mo ba akong malaman kung saan makakahuli ng aswang? Bakit? Papalitan niyo yung prinsipe ng mga aswang? Yun lang ang natitirang paraan. Wala naman alam si boss sa pagkilatis ng aswang Alam lang nun, prinsipe ng aswang ang nakuha niya. Pero hindi niya alam ang palatandaan kung prinsipe ba talaga yung aswang. Alam mo, malaking bantay ang prinsipe ng aswang. Dapat yun muna ang inuna natin. Gusto mo ba ako mapatay? Di umalis ka na doon. Kung aalis ako sa poder ni boss, mawawalan tayo ng access sa lahat ng transaksyon niya. Paano natin mapipigilan ng pagpapadala ng mga aswang sa ibang bansa? Ay nako kuya, di pa nga magaling yung galos ko. Pinapasakit mo na yung ulo ko. Ano? Patutulungan mo ba ako o hindi? Oo na. Mamaya pag uwi ko, subukan ko makuha yung notebook ni mama. Andun nakasulat kung saan yung kuta ng mga aswang Maraming salamat. Ay nako, mabuti na lang talaga nandiyan ka. Problema nyo nga yan nadadamay pa ako. O sige, mamaya pag uwi mo, sabi mo sa samahan, change of plan tayo Pakisabi na wala na sa kamay namin yung prinsipe ng mga aswang. Tumango na lang si Brito. Sa mga dumaan pang mga araw, marami ang nagbago. Unti-unting nagkakasundo si Adonis at Greg dahil sa parehong interes. At yun ay yung pagtatago ng katotohanan para sa kaligtasan nilang dalawa.
Nagsagawa na rin ang samahang manunugis ng pagronda sa mga kagubatan. Gabi-gabi silang may nakakasagupang aswang. Halos 1 linggo na lang, darating na sa Pilipinas ang mga taga-Indonesia na katransaksyon ni Mang Teston. Bagay na mas lalong kinakabahala nila Adonis. Habang wala pa si Mang Teston sa mansyon, ay nag-usap-usap ang grupo tungkol sa kanilang problema. Nagawa nating hindi papuntahin si boss sa taguan ng aswang ng halos 3 linggo. Ngayon 1 linggo na lang. Tsaka ko nagbibisita na siya ron. Wala siyang aabutan dun. At kapag nangyari yon, todas na tayo. Sablay naman kasi lahat ng lugar na pinuntahan natin sa gubat Sabi mo may gumagalang aswang doon, pero wala naman. Paano natin mapapalitan yung prinsipe? Kailangan may mahuli tayo para may maipakita tayo kay boss kapag bumisita siya. Buisit. Kung hindi sana kayo lumiko nun di sana kalma-kalma lang tayo ngayon. Sumandal na lang si Adonis sa sofa. Adonis, di ba sabi mo may isa pa tayong lugar na pupuntahan para manghuli ng aswang? Oo. Bakit? Ayaw mo na? Kapag wala tayong nahuli, may naisip akong paraan. Ano namang paraan? Tumingin-tingin muna si Greg kung may makakarinig sa kanilang iba. Pabulong niyang sinabi kay Adonis ang naisip niya. Patayin na lang natin si boss. Ha? Tanga ka ba talaga? Tingin mo magiging maayos ang buhay natin kapag ginawa natin yon? Matanda na lang si boss, pero maraming kamag-anak yan. Babalikan nila tayo. Pwede ba ayusin mo yung utak mo? Napailing na lamang si Greg. Si Adonis naman ay napayosin na lang din sa sobrang stress. Lumipas ang mga oras ay sumapit na rin ang kinagabihan. Naghihintay lamang sila ng tiyempo kung kailan aalis ang kanilang boss. Pagkakita pa lang nilang sumakay si Mang Teston sa van ay agad na rin silang naganda. Gamit ang van ay 7 silang sumakay doon. Dala-dala nila ang matataas na kalibre ng baril. Pupuntahan nila ang huling lugar na nakalagay sa listahan na bigay ni Brito. Halos kalahating oras lang ang binyahe nila. Tumigil sila sa paanan ng bundok. Nang masigurong walang nakakakita sa kanila, sinimulan na rin nila ang paglalakbay. Maingat nilang sinuyod ang daan. Uy Adonis, paano nga pala natin huhulihin yung aswang? Eto. Inilabas ni Adonis ang isang tirador na may balang pako. Binili ko ito sa isang albularyo. Ang sabi, kapag tumarak ito sa aswang, mawawala ng malay ang aswang. May pampatulog daw ito. At naniwala ka naman. Yan ang gusto mong gawin ko, makipagtalo sa albularyo. Pinatus ko na kasi wala namang mawawala kung maniniwala. Desperado na ako makahuli ng aswang. Uy di sige, bahala ka. Sa kanilang pagpapatuloy, meron silang natagpuan na isang bakuran at may kubo. May ilaw kaya alam nila na may tao roon. Inilabas naman ni Adonis ang langis ng lana. Oh, ano naman yan? Kapag kumulo ang langis na ito, ibig sabihin nun may aswang. Hinapatan ni Greg ng lighter ang maliit na garapon kung saan naroon ang langis. Hindi naman kumukulo Di ibig sabihin, hindi aswang yung nasa kubo. Teka. Ayan, kumukulo na. Ihandaan niyo yung lambat. Dili! Hinanda na agad ni Adonis ang kanyang tirador na may balang pako. Itinabi niya yon sa kanyang likuran. Ibinigay na rin muna niya ang baril sa ibang kasama. Uy Greg, tara na! Ha? Anong tara? Lalapit tayo ron. Palalabasin natin yung nasa loob. Napilitan na lamang si Greg. Aminin man ito o hindi, pero nakakaramdam din siya ng pagkabahala. Pagkalapit nila sa bakod ay agad na sumigaw si Adonis. Tao po! May tao ba dyan? Mga ilang sandali lamang ay may lumabas ng lalaki. Hindi na naman katandaan at may pagkamaangas ang boses. Sino kayo? At anong kailangan nyo? Bumuntong hininga si Adonis. Sinimulan na nito ang pag-arte na parang naliligaw. Sir, mga hiker po kasi kami.
Yung mga ano po, mga namumundok. May humarang kasi sa amin kaninang hapon. Kinuha mga gamit namin. Napadaan po kami dito kasi kanina pa kami naglalakad Baka po pwedeng makahingi ng tulong. Anong tulong? Nakatakas kasi yung unang aswang na kinulong namin. Yung prinsipe. Kailangan namin ng kapalit Nanlaki ang mata ni Greg sa sinabi niya. Ganon din ang aswang na kaagad din namang nagbago ng anyo. Pero bago pa yung nakatakas, pinukul na ni Adonis ang pako sa aswang. Tinamaan yun sa dibdib at nagpagewang-gewang habang paatras. Wala pang 1 minuto ay bumagsak na yon at tuluyang nawala ng malay. Oh, di ba? Sisiw? Bakit parang biyasa ka na sa panguhuli ng aswang? Napansin ni Adonis na parang nakakalata na sa kanya si Greg. Kaya naman nag-isip na siya kagad ang idadahilan niya. Ito ang trabahong pinasok natin. Kaya dapat lang na biyasa ka. Pambihira ka naman. Nagtaka ka pa? Hoy, kayo dyan! Labas na! Buhatin nyo na ito! Hinagis na ni Adonis ang lambat sa aswang para balutan yon. Walang kahirap-hirap, nahuli nila ang aswang na yon. Matapos ang maraming araw, meron na rin silang may papalit sa prinsipeng nakatakas. Tagumpay nilang naisakay sa van ang aswang. Naibiyahin nila yon patungo sa paglalagyan nila na isang lumang warehouse. Agad nilang ipinasok yun sa kahon. Nilagay nila sa silid na hindi mabubuksan ng kung sino-sino lang. Oh, tapos na ang problema natin. Kanya-kanya na ulit tayo. Anong tapos na? Kailangang hindi masilip ni boss ang loob niyan. Malaki-laki yung unang nandyan sa kahon. Itong pinasok natin, bansot. Kaya ipagdasal nating lahat na hindi niya titingnan yung laman ng kahon. Kasi kapag nakahalata siya, ikaw at ikaw Greg at ako, tigok tayong lahat. Umupo si Adonis sa mga magkakapatong na gulong. Naglabas ito ng yosi at agad na sinindihan. Uy, Adonis, marami ka bang alam sa aswang? Ako? Hindi naman gaano, sakto lang. Sabi mo nga sa akin, saan mo nakuha yung mga kaalaman mo sa aswang? Sa lolo kong dating albularyo. Mag-aalbularyo din dapat ako kaso natuto kong humawak ng baril. Kaya ito ang trabaho ko. Bakit mo ba naitatanong? Naghihinala ka ba sa akin? Sinungaling ako kapag sinabi kong hindi. Siguraduhin mo lang na hindi ka ang traidor sa samahan Kapag nalaman ko na spy ka ng mga manunugis, hindi ko na paabutin kay boss. Ako na tatapos sa'yo. Biglang tumawa ng malakas si Adonis. Halos manakit ang tiyan nito. Alam mo, malabong mangyari yan. Alam ba kung bakit? Bakit? Namatay ang lolo ko dahil sa mga manunugis. Inakala niyang ang lolo ko ang protektor ng mga aswang. Kaya sa tingin mo talaga makikipagtulungan ako sa kanila? Sila ang dahilan kung bakit nawala ang lolo ko, no? Natahimik si Greg. Mukha namang naniniwala ito kahit na lahat ng sinabi ni Adonis ay di naman totoo. Kaunting-kaunti na nga lang din matatawa na si Adonis dahil sa reaksyon ng mukha ni Greg. Makalipas ang ilang sandali, naisipan na nilang bumalik sa mansyon. Pagdating nila ay saktong kararating lang din ni Mang Teston. Nagtaka ang matandang negosyante dahil nagkasabay-sabay sila sa gate. Dahil si Adonis lang ang may lakas ng loob na magsalita, siya na naman ang nakaisip ng dahilan. Teka, umalis din kayo? Boss, pinuntahan namin yung alaga nyo. Chinek lang namin kung ayos pa. Isa-isa silang tiningnan na matanda. Bigla itong ngumiti ng nakakaloko. Napansin naman nila na parang bago na naman ang mga tauhan ni Mang Teston. Habang nasa gate pa lang sila, may mga dumating pang sasakyan. Armado ang mga lumabas doon. Boss, sino mga yan? Sino? Sila ang mga bago kong tauhan. At itong nasa tabi ko, si Tobias, ang kanang kamay ko. Boss, di ba ako yung kanang kamay mo? Sumenya si Mang Teston sa lalaking si Tobias.
Bigla na lamang itong sinuntok sa sikmura si Adonis. Napalood si Adonis ng dahil doon. Gulat na gulat naman si Greg. Boss, bakit? Anong ibig sabihin nito? Adonis, pinagkatiwalaan kita. Itinuring kitang totoong kanang kamay ko. Pero tinarantado mo lang ako. Akala mo ba hindi ko alam na nakatakas ang prinsipe ng mga aswang na alaga ko? Akala mo ba sa mga nakalipas na linggo hindi ko maiisip kung bakit hindi na nakabalik ang mga kasamahan ninyo? Hindi ako tanga, Adonis. Pinapanood lang kita habang wala kang kalam-alam na mukha ka ng tanga sa pagpapanggap. Pinilit tumayo ni Adonis kahit medyo nahihirapan, pero sinuntok siya uli ni Tobias. At may isa pa akong nalaman, Adonis. Hulaan mo kung ano. Boss, ayaw mo ko magpaliwanag. Magpaliwanag? Sige, ipaliwanag mo nga sa akin kung paano mo nagawang maging tauhan ko at maging miyembro ng mga manunugis. Marahan na dinakma na matanda ang mukha ni Adonis. Akala mo ba hindi ko alam? Nung gabing may binugbog tayo sa minahan, nagduda na ako. Walang iya ka, Adonis. Ikaw palang traitor sa sama na ito. Ikaw palang spy. Tapos ibang tao pa tinuturo mo. Boss, parusahan nyo na yan. Sinubukan niyang sirain kami para magkawatak-watak tayo. Manahimik ka! Isa ka ba? Tingin mo hindi ko alam na naghanap kayo ng kapalit ng alaga ko? Sumenyas ulit si Mang Teston kay Tobias. Walang ano-ano ay sinapak din ni Tobias si Greg. Napalood din si Greg at halos mamilipit sa sakit. Dami-dami nito, mukong ka. Buisit ka, Adonis! Sige na, dalhin niya sa basement at yung iba, isama din. Pahirapan niya mga yan, lalo na itong si Adonis. I-torture niyo hanggat hindi tinuturo yung kuta ng mga manunugis. Mga hadlang sa negosyo ko yung mga yon. Marahas na dinakma ng mga kalalakihan ang magkabilang braso nila. Pero bago sila kaladkarin, may sinabi pa si Adonis. Boss, magsisisi ka kapag binitiwan mo ako. Boss, gaganti ang mga aswang. Prinsipe ang nakatakas, boss. Kaya yari ka. Hindi na lang yun pinansin ni Mang Teston. Wala itong pakialam. Basta ang mahalaga, nalinis na niya lahat ng siraulo sa kanya mga tauhan. Samantala, sama-sama namang nilagay sa basement sila Adonis. Nakatali ang kanilang paa at kamay. Wala silang ibang magagawa nun kundi ang magsisihan. Kasalanan mo tong tanga ka eh. Kung hindi dahil sa katangahan mo, walang ganito. Huy, wag mo ko sisihin. Kaya ka nandito kasi traitor ka. Mapagpanggap. Mauna ka sana mamatay. Pagbaba ng mga bagong tauhan ni Mang Teston sa basement, muling itinuloy ang pagpapahirap kay Adonis. Itinali ang kanyang magkabilang kamay sa magkabilang pader. Pinagsusuntok siya sa tiyan. Paminsan-minsan ay nakakatanggap din siya ng sipa at sampal at suntok sa muka. Pero kahit na ganon, nakukuha pa rin ni Adonis ng ngumiti. Bagay na hindi maintindihan ni Greg. Kahit na anong gawin nyo, hindi ko ilalaglag ang pamilya at sama ng kinabibilangan ko. Salip na bugbugin nyo ako. Bakit hindi nyo nalang paghandaan ng mga aswang? Parating na sila mga brad. Napatahimik si Adonis na makatanggap na naman siya ng malakas na suntok. Halos kalahating oras din siyang pinapahirapan bago siya tigilan ng mga lalaking maskulado. Hingal na hingal si Adonis. Puno ng dugo ang mukha niya pero nagagawa niya pa rin makatayo. Dapat lang sa'yo yan, traitor ka kasi. Kahit na anong sabihin mo sa akin, kasama pa rin kita. Ibig sabihin, wala ka rin kwenta. Tumawa ng malakas si Adonis. Natigilan lang ito nang ubuhin ito at dumura ng dugo. Masaya ka pa kahit mamamatay ka na. Baliw ka pala talaga eh, no? Alam mo kung bakit ako masaya? Ha? Kasi ginagawa ko ito para sa mga nakararami. Anong pinagsasabi mo? Pinipigilan namin kumalat ang mga aswang sa ibang bansa. Dahil kapag nangyari yon, mapag-aaralan nyo ng mga magagaling na scientist.
makakapag-reproduce sila ng mas maraming aswang kapag nalaman nila kung papaano ang gagawin nila. Kaya ikaw, Greg, wala kang alam eh. Traidor ako sa paningin mo, pero sa mata ng Diyos at ng nakararami, isa akong bayani. Napangisi na lamang si Greg. Aminin man nito o hindi, kahit papaano ay humanga rin siya kay Adonis. Hindi niya lang talaga matanggap na mas magaling sa kanya si Adonis. Mamaya o bukas, baka dumating ang mga aswang. Darating ang prinsipe ng mga aswang. Pagbabayaran ni Boss Teston ang ginawa niya sa mga aswang. Tumigil ka na nga. Nakakairita ka. Buisit. Tawa lang ng tawa si Adonis noong mga sandaling yon. Natutuwa siya kapag naiinis si Greg. Pero maya-maya lamang, unti-unti nang nawala ng malay si Adonis. Nagising na lang siya nang maramdaman ang ngalay sa kanyang kilikili. At nang marinig din ang mga ingay sa itaas. May barilan at mga malalakas na kalabog. Nagsisimula na sila. Aswang ba ang mga nasa itaas? Mamamatay na tayong lahat, Greg. Hindi ka na makikita ng mga anak mo. Manahimik ka! Ang ingay mo! Hindi ako makapag-isip! Palakas ng palakas ang mga putok ng baril sa itaas. Malakas ang kutob ni Adonis na dumating na ang kanilang kinababahala. Maya-maya lang, natigil na rin ang putukan sa labas. Ang naririnig na lamang nila ay mga pag-angil ng aswang. Greg, gusto mo sumigaw ako? Para malaman ng mga aswang na may tao pa rito? Walang iya ka. Manahimik ka nga. Natawa na lang ng mahina si Adonis. Makalipas lang ang ilang minuto, naramdaman na lang nila na wala na ang mga aswang sa itaas. Pero nagulat na lang sila nang may kung sinong nagbukas ng pintuan. Pagsilip ni Adonis mula sa kinatatayuan niya, nakita niya si Brito at ang ilang manunugis. Pambira! Ikaw na pala ngayon yung baldado, kuya? Kinalagan ni Brito ang kanyang kapatid. Nakakatayo pa naman ng maayos si Adonis. Akala ko dito na ako mamamatay eh. Pero si Greg pala yun. Uy, huwag niyo kaming iwan dito. Patakasin niyo rin kami. Kuya, sino ba yan? Si Greg, tagahugas ng itlog ko. Makulit lang yan. Bahala sila dyan. Patakasin mo ako dito. Pangako, hindi na kita anuin. Pakiusap, kailangan pa ako ng mga anak ko. Sige na. Sabihin mo muna. Sige na, Adonis, my love. Muwa-muwa, chup-chup. Sabihin mo yon. Maging ang ibang nakagapos ay natawa na rin sa trip ni Adonis. Tinatarantado mo ba ako, ha? Eh di bahala ka. Aalis na kami. Masakit na katawan ko. Kailangan ko magpahinga. Tara na, tol. Sandali! Ano ba? Muwa-muwa, chup-chup na kasi? Nilunok na lamang ni Greg ang kanyang pride. Kahit nakakahiya, ay ginawa na lang din niya. Muwa-muwa, chup-chup! Kulang. Sabi ko, sige na, Adonis, my love. Muwa-muwa, chup-chup. Bisit. Eh, bahala ka. O sige na, sige na. Eto na. Adonis, my love. Muwa-muwa, chup-chup. Mapapalood na sa kakatawa si Adonis dahil sa ginawa ni Greg. Kuya naman, baka bumalik pa yung mga aswang, nantitrip ka pa. Ikaw, Greg, wag na wag kang gagawa ng hindi maganda habang kasama mo kami. At kayo ring iba dyan. Nakita niyo tong kasama ng utol ko? Mga birador yan. Papatayin kayo niyan kapag kumulit kayo. Isa-isang kinalagan nila Brito sila Greg. Galit na galit ang lalaking si Greg pero wala siyang magawa. Natatakot na lang siya sa nagtataliman na itak ng mga manunugis. Pag-akyat nila, naabutan nila ang mga bangkay ng mga tauhan ni Mang Teston. Nagkalat ang dugo sa sahig at sa pader. Kahit ang mga kasambahay ay dinali rin ng mga aswang. Buti na lang din dumating kami kaagad. Nagawa naming itabo yung mga nahuling aswang. Naamoy nila kayo kanina eh. Lalo na yung dugo sa katawan mo, kuya. Ang mahalaga,
makakaalis na ako dito. Alalayan mo nga ako, tol. Kita mo namang marami akong galos eh. Bago pa nila lisanin ang mansyon, pinasadaan nila ulit ng tingin ang mga bangkay. Wala roon ang negosyanteng si Teston. Kaya nasisiguro ni Adonis na nakatakas sa matandang yon. Oh, bahala na kayo sa mga buhay nyo ah. Kanya-kanya na tayo. Ikaw Greg, tigilan mo ng kakainggit sa akin. Wala na tayo sa poder ni Teston. Muamua chup-chup. Tigilan mo na nga yan. Nakakadiri ka. Naglakad na palayo ang lalaking si Greg. Samantalang sila Adonis naman ay sumakay na ng jeep na daladala ni Brito. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, naramdaman naman nilang tila may nakasunod sa kanila. Nang makumpirma nila ng mga aswang ngayon, hininto nila ang sasakyan at saka bumaba. Hinintay lamang nila na magpakita ang mga kalabang nila lang. Wisit naman talagang buhay to. Kung kailan hindi ako makakilos na maayos saka naman mapapasabak. Sa loob ka na lang kuya, panood ka na lang. Pambihira naman. Oo na. Pumasok na lamang si Adonis sa loob ng jeep. Maya-maya lamang ay naglabasan na rin ang mga aswang mula sa gilid ng kalsada. Handang-handa naman sila Brito para sa ganong klase ng sitwasyon. Inilabas na rin nila ang kanilang armas. Bago palang makalapit ang mga aswang, pinagtititira na nila ng palaso ang mga yon. Ilan sa mga aswang ang tinamaan kagad sa iba't ibang parte ng katawan. Pakibilisan ah, magpapahinga pa ako eh. Sa husay na makipaglaban ng mga manunugis, nabahag ang buntot ng mga aswang. Kusang umatras sa mga yon, pero kinabahala nila ang nangyaring yon. Hindi na maganda ito. Mukhang nagparami sila kuya. Nagparami talaga. Kaya nga tiba-tiba si Tandang Teston eh. O ano, tapos na ba? Wala na, umalis na sila. Hindi man lang nahirapan ng mga manunugis. Isa lang naman ang kinatatakutan nila. Yun ay ang prinsipe ng mga aswang. Nang makauwi na sila sa kanila, sermon agad ang natanggap ni Adonis mula sa kanyang inang si Eden. Yan na nga bang sinasabi ko sa iyo? Sinasabi ko kasing mag-iingat sa misyon. Yan, nabista ka. Kurutin ko pa yung sugat mo, makita mo. Nay, ayos na. Nandito na ako. Ligtas na ako. Isa pa, malabong makapag-operate si Teston ngayon. Nagtatago na yon dahil sa mga aswang. Ang dapat nating isipin ngayon ay kung papaano natin mapapatay ang prinsipe ng mga aswang. Huwag niyo na pagalitan, Nay. Hindi makakaila na talagang malaki ang naitulong ng ginawa ni Kuyang sakripisyo. Kung hindi dahil sa kanya siguradong hindi natin malalaman ang mga transaksyon ng negosyanteng panot na yun. Dinampian ni Aling Eden ng tubig na may langgas na bayabas ang sugat ni Adonis. Saka ito nagsalita matapos huminga ng malalim. Hindi naman ako nagagalit. Iniisip ko lang ang kapakanan ninyo. Hindi ko alam kung kailan matatapos ito. Pero kapag natapos na ito, gusto ko nang magpahinga. Teka Nay, mamamatay ka na ba? Hinampas ng ginang ang hita ni Adonis. Halos mamilipit naman ang binata dahil doon. Sira ulo, anong mamamatay? Ang ibig kong sabihin, gusto ko nang mamuhay tayo ng payapa. Magpapahinga na muna tayo sa mga misyon. Iiwan na natin ang samahan. Pero Nay, alam ba nila ka-earning yan? Nasabi ko na ito at pumayag naman sila. Alam ko na ito na rin ang gusto ng ama ninyo. Kaya sana, pumayag na lang din kayo. Napangiti na lamang si Adonis at Brito. Gusto rin naman kasi nila ng payapa at tahimik na buhay kasama ang kanilang ina. Isang linggo ang nakalipas. Magaling na ang lahat ng sugat ni Adonis. Sa baryo na rin siya pansamantalang nanirahan. Hindi pa siya umaalis ng lugar dahil sa banta ng mga aswang. Sa mga nakalipas na araw kasi, 2 na sa mga manunugis ang pinatay ng mga aswang. Nangyari yon mula ng opisyal nang nagbalik ang prinsipe ng mga aswang. 7:00 ng gabi, nagtungo ang lahat ng manunugis sa bakuran ng kanilang pinakapinuno. Nagkaroon ng mahalagang pagpupulong.
Yun ay ang paghahanda para sa darating na kanilang paghahanap sa prinsipe ng mga aswang. Maayos namang natapos ang pagpupulong. Lahat ng napag-usapan ay talagang tinandaan ng magkapatid. Nay, ano po bang itsura ng prinsipe ng mga aswang? Tumigil sandali ang kanilang ina sa paghahalo sa niluluto nilang ulam. Halimaw anak, isang mabangis at mapanganib na halimaw. Sino palang makakapatay sa aswang na yon? Si Mang Erning, dahil siya lamang ang may kakayahang makagamit ng mahiwagang itak. Nay? Napahinto si Brito sa kanyang sasabihin nang biglang may narinig silang malakas na putok ng baril. Nakita na lang nila sa labas ang natatarantang residente. Nang matanaw ni Adonis sa mga lalaking armado, nakita nila kung sino ang mga yon. Walang iya. Paano nila natuntun ng baryong ito? Busy talagang teston to. Oh. Nay, kailangan nyo magtago sa silong natin. Kami na ang bahala ni Brito dito. Mga nakabaril sila. Bulag ka bang bata ka? Basta Nay, sa silong ka na. Huwag ka na makulit. Sa pilitan nilang pinasok ang kanilang nanay sa sikretong silong ng kanilang bahay. Pagkatapos ay natanaw na rin nila sila Mang Teston. May mga kinakaladkad na ilang manunugis. Kasama na roon si Mang Erning. Hinarap ni Adonis sa mga yon. Kinagulat ng binata nang makita si Greg na kasama ng dati niyang boss. Sabi sa'yo kuya dapat di na lang natin niligtas tong impaktong to eh. Ngumiti lang ng nakakaloko si Greg at nagkibit balikat. Akala mo ba makakapamuhay ka ng maayos, Adonis? Hindi ako papayag. Ano bang kailangan nyo? Dahil sa mga lintik na mga inutil na mga manunugis kayo, marami sa transaksyon ko ang pumalya. Nalugi ako dahil sa inyo. Kaya ngayon, kailangan nyong bumawi. Kasi kung hindi, papatayin ko kayong lahat dito. Tigilan mo ng pagdadala ng aswang sa ibang bansa. Wala kang alam kung anong... Wala akong pakialam kung anong mangyari sa mga aswang na yon. Ang akin lang, gusto kong kumita ng pera. Ikaw, Adonis, ituro ninyo sa akin kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Kailangan ko ng maraming aswang, kaya ituro nyo sa akin kung saan yon. Biglang dumating ang iba pang manunugis. Pumalibot ang mga yon sa mga tauhan ni Mang Teston. Nakatutok ang mga palaso, pero sinenyasan lang yon ni Mang Erning na ibaba ang mga armas. Kumpas-kumpas sa matandang si Erning na hindi naman naintindihan ni Mang Teston. Anong sinasabi niya? Ano yan, pipi? Hindi nakakapagsalita si Ka Erning, pero ang sabi niya, ituturo niya kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Sa isang kondisyon, aalis tayo nang walang masasaktan na kahit na isang tao rito sa baryo. Yun ang sabi ni Ka Erning. Eh di sige, ituro niyo na ngayon ang kuta nila. Sumama kayong dalawa at itong Erning na ito. Kinaladkad na silang dalawa. Sandali pang napatigil si Adonis nang nasa harapan niya si Greg. Akala mo magtitino ka na? Akala ko magtitino ka na para sa pamilya mo. Akala mo lang yun, Adonis. Masyado ka lang nagpapaniwala sa demonyong katulad ko. Huwag mong kakalimutan na kahit nakakangat ka sa akin ngayon, nagmuamwa-tsyub-tsyub ka pa rin sa akin at tinawag mo akong my love. Napamura si Greg nang marinig yon, pero wala na yung nagawa nang kalad ka rin silang paalis. Sumabay na lamang sa agos si Adonis at Brito sa kagustuhan ng matandang si Teston. Bitbit din ng mga armadong lalaki si Mang Erning. Dahil masukal at masyadong madilim sa kagubatan, walang takot nila yung pinasok. Malakas ang loob ni Mang Teston dahil sa mga bago na naman niyang tauhan. Malayo pa ba tayo? Nainip na ako. Kalma ka lang, boss. Kaalis lang natin sa baryo namin eh. Ano, boss? Tuluyan ko na ba? Manahimik ka. Nang sa wakas ay nakita na rin nila ang baryo ng mga aswang. Sa halip na matakot, nagdingning ang mga mata ni Mang Teston. Para sa kanya, ang mga aswang na kanilang nakikita ay mga pera. Mga salapi na gumagalaw sa paningin niya. Sabi ni Ka Erning, ayun na raw ang baryo ng aswang.
Pumalakpak pa si Mang Teston sa sobrang tuwa. Nagniningning na ang kanyang mga mata. Para siyang nakakita ng pera dahil sa mga aswang. Yung mga matatandang aswang ang papatayin natin. Mas gusto ko nang kunin ng mga batang aswang. Naintindihan nyo? Nagtanguan lang ang mga tauhan nito. Kinakabahan naman si Adonis sa pwedeng mangyari. Alam niya na anumang oras ay sisiklab na ang kaguluhan. Maingat silang lumapit. Walang magawa si Adonis at Brito sa mga sandaling yon. Mga ilang sandali lang, nagpapatok na ng baril ang mga bata ni Teston. Nataranta ang mga aswang sa mga kubo-kubo. Sinamantala na nila yon para makalapit ng tuluyan doon. Si Adonis at Brito naman ay pasimpleng lumapit kay Mang Erning. Muntikan pa silang paluin ng baril nang makita sila ni Greg. Sige, subukan niyo lang gumawa ng di maganda. Basag ang bungo ninyo. Maniwala ka sa akin, Greg. Ito na ang huling gabi mo kung hindi ka aalis. Magsasalita pa sana si Greg nang biglang may aswang nang nakalapit sa kanila. Tumakbo-takbo at gumapang-gapang ang mga yon sa paligid nila. Batang aswang lang ititira natin, ha? Patayin ka pag hindi bata! Sa mga nakalipas na sandali ay marami na rin sa hanay ng mga aswang ang nalalagas. May iba na parang nagkaroon na rin ng takot na umatake. Dahil doon, mas nakalapit pa sila sa loob na mismo ng baryo ng aswang. Inisa-isa nila ang kabahayan. Bawat bahay ay may nailalabas silang mga batang aswang na noong una ay sinusubukan pang pumalag ng mga batang aswang. Pero may dalang pampatulog na injection sila Mang Teston. Tingnan nyo, marami na kaagad tayong may bebenta. Kayong mga bataan ko, may bonus kayo sa akin ngayon. Tawanan ng tawanan sila Mang Teston noon dahil sa pagkamatay ng mga aswang. Pero ang hindi nila alam, may paparating pa palang mas peligroso. Boss, anong gagawin natin sa tatlong ito? Napatingin si Mang Teston kina Adonis. Lumapit ang matanda at inangat ang mukha ni Adonis gamit ang dulo ng baril. Alam mo Adonis, sayang ka eh. Magaling kang tauhan. Bakit ka kasi tarantado? Akala mo siguro sanggol lang itong niloloko mo. Si Teston ito eh. Isang siraulong negosyante. Hinawakan ni Teston ang kwelyo ni Adonis at sapilitang itinayo. Adonis, mamili ka ngayon. Sino sa dalawang yan ang gusto mong mailigtas? Itong kapatid mo o yung matandang yan na kasama ninyo? Kinabahan ng binatang si Adonis. Kilala niya kasi si Mang Teston. Alam niyang hindi mahilig manakot ang matanda. Kapag sinabi nito, gagawin ito. Hindi na muna nakapagsalita si Adonis. Parehong mahalaga sa kanya ang dalawa. Kapatid niya si Brito, leader naman nila si Mang Erning. Hanggat maaari, ayaw niyang may piliin. Pero nang itutok na kay Brito ang baril, dito na nataranta si Adonis. Tumingin sa kanya si Mang Erning. Dahil hindi yun nakakapagsalita, sumenyas na lang ito. Sinasabi na matanda sa kanya na si Brito ang piliin. Hindi pwede. Hindi pwede may mawala sa inyong dalawa. Boss Teston, nakikiusap ako. Huwag mo na silang idamay. Ako naman ang traidor, di ba? Pakiusap. Alam mo Adonis, hindi marunong makinig ang demonyo. Nagsasayang ka lang ng laway mo eh. Sige na, pumili ka na at nang malaman na natin kung kaninong bungo ang unang sasabog. Malakas ang tibok ng puso ni Adonis sa mga sandaling yon. Kahit himala ay hindi niya nararamdamang nakapanig sa kanila. Pumili ka na, pinaghihintay mo pa si boss eh. Nang tutukan na rin nila si Adonis, isang malakas na atungal naman ang kanilang narinig. Naalarma ang grupo ni Mang Teston. Nakakatakot ang tunog na yon. Parang sobrang bangis na hayop. Maging si Adonis at Brito ay kabado na rin. Base kay Mang Erning na sumenya sa kanila, prinsipe na raw ng mga aswang ang paparating. Boss, meron pa yata. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman boss. Hinanda nilang lahat ang kanilang mga baril.
Nakiramdam lang sila sa paligid. Hanggang sa bigla na lang tumumba ang isa sa mga tauhan. Pagtingin nila ay sumisirit na ang dugo nito sa liig. Umatake na pala ang prinsipe ng mga aswang nang hindi nila namamalayan. Boss, mabangis ang prinsipe ng mga aswang. Kung hahayaan nyo kami, kaya namin siyang mahuli. Kuya, ano bang sinasabi mo? Pero hindi yung pinansin ni Adonis. Meron siyang naiisip na paraan. Susubukan niyang linlangin na naman ang matandang si Teston. Maniwala ka sa akin, boss. Manunugis kami. Marami kaming alam kung paano mahuli yan. Sa tingin mo, magtitiwala pa ako sa'yo? Kung hindi ka magtitiwala kahit ngayon lang, baka pati ikaw ay mamatay. Kita mo naman ang nangyari sa isa sa mga bataan mo, no? Sandaling napaisip ang matandang si Teston. Maya-maya pa, bumagsak na naman ang isa nilang kasama. Butas na rin ang leeg. Hindi nila namamalayan ang ginagawa ng prinsipe ng mga aswang. Masyado yung mabilis. Ano, boss? Kung hindi mo ako pagkakatiwalaan, lahat talaga tayo rito patay. Prinsipe ng mga aswang yan eh. Iba yan kumpara sa mga aswang na napatay nyo. Subukan mo lang na mag-tridor ulit. Papatayin ko na kayo. Kailangan yung bigyan ng punyal si Mang Erning. Siya lang ang makakapatay sa aswang na prinsipe. Siguraduhin mo lang na hindi yan papalya. Ayaw ko mabulilyaso itong mga batang aswang na ibebenta ko. Sige Greg, bakawalan mo yung matanda. Ibigay mo yung punyal na yan. Agad na sinunod ni Greg ang utos ng negosyante. Hoy tanda, umayos ka ha. Kung hindi, tigok ka. Tumingin lang si Mang Erning. Walang takot sa mukha nito. Kalmadong kalmado lang. Pumorma na si Mang Erning. Mga ilang sandali lang, biglang umatake ang prinsipe ng mga aswang. Umilag si Mang Erning at dumiretso ang aswang kina Mang Teston. Nasugatan ng aswang si Mang Teston. Dahilan para magkalasan sila. Habang si Adonis at Brito naman, nakakuha na rin ng pagkakataon para makatakbo. Si Mang Erning ay ganun din. Walang iya ka, Adonis! Tuso ka talaga! Hindi na yung pinansin pa ni Adonis at patuloy lang sila sa pagtakbo. Nang medyo makalayo, tumigil si Brito nang maalala si Mang Erning. Paano si Mang Erning, kuya? Hanggat hawak niya ang punyal na papatay sa aswang na yon, walang mangyayari sa kanya. Kailangan natin makaalis. Bahala na sila ron na malapa. Aalis na sana sila na makitang papunta na rin sa direksyon nila sila Mang Teston. Umatras sa mga yon dahil hindi nila kaya ang aswang. Hindi rin naman kasi nila magawang patamaan ng bala yung prinsipe ng mga aswang. Dumapa si Adonis at Brito sa damuhan. Nagtago silang dalawa. Hanapin niyo si Adonis at patayin na ninyo. Walang hiyayan. Boss, paano tong prinsipe ng mga aswang? Di patayin. Sira ulo ka ba? At yung mga bata na bitbit nyo, wag niyong iiwan. Pera yan. Nakahawak pa ang matandang yon sa kaliwang braso niya na dumudugo. Maya-maya lang ay nakalagpas na rin ang mga yon, pero hindi pa rin nilulubayan ng aswang. Buong akala ni Adonis ay magiging ligtas na sila. Kaya kahit na papaano ay naging kampante silang dalawa. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan. Sa hindi kalayuan, nakarinig silang muli ng magkakasunod na putok. May sigawan, may angil na mababangis sa mga aswang. Gumilid ka, dali! Hinila ni Adonis si Brito patungo sa sulok ng halamanan. Nakita nilang bumalik si Mang Teston at Greg. Dalawa na lamang silang natira dahil sa muling pag-atake ng aswang. Ang tanga-tanga mo! Patatamaan mo lang, hindi mo pa nagawa! Gumamit ka pa ng baril! Wala ka namang asinta, buwisit ka! Pasensya na, boss. Pasensya? Kung tudasin na kitang... Oh! Biglang lumitaw ang aswang mula sa likuran ni Mang Teston. Walang ano-ano ay sinakmal ng prinsipe ng mga aswang si Mang Teston sa leeg. Halos humiwalay na ang leeg nito sa ginawa ng aswang. Habang si Greg naman ay tila natulala na lang habang hawak ang malaking lampara at ang baril nitong wala ng bala. Karma na yan. Magkakandamatay na sila. Halos magbakaawa na si Greg sa aswang
Pero sa estado ng aswang ay wala itong balak makinig sa kahit na sino. Pakiusap, wag mo ako saktan. Handa ako magpaalipin sa'yo. Wag mo lang ako saktan. Dahan-dahang binitiwan ng prinsipe ng mga aswang ang wala ng buhay na si Teston. Nasa aktong lalapit na ang aswang kay Greg nang biglang lumabas si Adonis. Kumuha ito ng malaking bato at binukol sa muka ang aswang. Sa lakas ng pagkakatama, dumugo ang muka ng nilalang na yon. Pansamantala itong umalis dahil sa ginawa ni Adonis. Adonis? Huwag kang magpasalamat. Hindi ko yung ginawa para sa'yo. Ginawa ko yung para sa mga anak mong maiiwan mo kapag namatay ka. Huwag mong sabihin na magtitiwala ka na naman sa isang yan. Ginago na tayo niyan, di ba? Adonis, maraming salamat. Maraming salamat talaga. Pangako, hindi na ako magtatraidor sa'yo. Umalis ka na lang at huwag ka nang magpakita sa akin. Hindi. Kung ayos lang, sasama ako sa inyo. Natatakot ako mag-isa eh. Wag! Kung isasama mo yan, lalayo ako. Ulang iya, sira ulo yan eh. Huwag kang nga maawa dyan, kuya. Bumuntong hininga si Adonis. Pasensya ka na pero hanggang dito na lang ang kabaitan ko. Nagbago ang reaksyon ng mukha ni Greg. Walang ano-ano ay lumapit ito sa walang buhay na si Teston. Kinuha ni Greg ang baril ng matanda at saka tumawa ng tumawa. Akala mo sa akin, Anghel, bumabait kapag nagmamakaawa? Tanga, bumabait lang ako kapag meron akong niloloko. Tinutukan nito ang magkapatid ng baril. Hinawi agad ni Adonis ang nakababatang kapatid patungo sa kanyang likuran. Sabi ko sa iyo, kuya eh, ang kulit mo talaga. Napakatuso mo talaga, Greg. Sinabi mo pa. Kaya kung ako sa'yo, kung ayaw mong mamatay kayong dalawa, ituturo niyo sa akin ang daan. At kayong dalawa, bahala na kayo sa aswang. Manunugis kayo, di ba? Hindi rin namin alam ang daan eh. Hindi mo ako maluloko, Adonis. Alam kong marami kayong alam sa kagubatan. Bilisan mo na, ituro mo na. Eh bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Ah, ganun ha? Kakalipitin na sana ni Greg ang gatilyo nang may maramdaman siyang presensya sa likuran. Nang harapin niya yon, ay laking gulat niya nang bumalik na ang aswang. Walang pagdadalawang isip na kinalmot ng prinsipe ng aswang si Greg. Natumba ang lalaki at umibabaw sa kanya ang nilalang. Pinagkakakalmot ito ng aswang hanggang sa tuluyan ng bumuka ang tiyan nito. Sa isang iglap ay wala na kagad ang traidor na si Greg. Nakaramdam ng kilabot ang dalawa nang lumingon sa kanila ang aswang. Wala silang kahit na anong armas na mga sandaling yon. Hindi rin nila alam kung nasaan na si Mang Erning. Ina tayo nito. Brito, tumakbo ka na. Baliw ka ba? Eh di mamamatay ka. Ang mahalaga buhay ka. Kailangan maisa sa ating mabuhay. Unti-unti nang naglakad ang aswang palapit sa kanila. Pero bago pa man yun makalapit, ay bigla na lamang itong napaluhod. Mula sa kalayuan, nakita nila si Mang Erning. Ipinukul pala na matanda ang punyal na saktong tumama naman sa ulo ng aswang. Napahawak na lamang sa dibdib ang magkapatid. Buong akala nila ay doon na rin matatapos ang kanilang buhay. Agad nilang nilapitan si Mang Erning. Napayakap pa si Brito sa matanda. Maraming salamat, Mang Erning. Akala ko iniwan mo na kami. Sinunog nila ang lahat ng bangkay na nasa gubat. Kasama na roon ang bangkay ng grupo ni Mang Teston. At para hindi na rin kumalat pa ang lahi ng mga aswang, isinama na rin sa pagsunog ang mga batang aswang. Nang dahil sa tagumpay nila, napigilan nila ang pag-i-import ng aswang sa ibang bansa. Nakamit din nila ang kapayapaang hindi lamang sa kanilang baryo, maging sa buong Pilipinas. Sa karanasang yon, isa lamang ang natutunan ni Adonis. Naisip niya na ang mga taong may likas na kasamaan ay hindi na magbabago kailanman. Paulit-ulit ka lang nitong lilinlangin kahit pakitaan ng kabutihan. Balik na sa normal na buhay sila Adonis. Kagaya ng pinangako ng kanilang ina, kumalas na sila sa samahan at pinili na lamang mamuhay ng tahimik sa bundok.
magkakasama nilang hinarap ang panibagong yugto ng buhay nila bilang isang pamilya. Wakas. Sir, pakiusap! Huwag! Tama na, sir!